So the reason why bakit nakikita nyo ako na nagsasalita is because I want to share with you what setback I have experienced and baka sakaling makatulong din siya sa inyo. What I'm doing right now is not my thing, which is gumawa ng videos at magsalita sa harap ng camera. But this one setback made me do it. So yung setback ko na yun is I strained my right lat. So itong part na to. Maybe sa ibang tao, hindi big deal ang strain. And before, hindi rin siya big deal sa akin hanggat sa ako na mismo yung naka-experience. So, first week of June, nag-upper day ako. Then, ang una kong workout is T-bar bent over row. Nag-dynamic mobility exercises ako at nag-3 warm-up sets naman ako. Ang goal ko lang naman is maka 8 reps. And ang importante sa akin is magkaroon ng blood flow and ready na yung muscle sa first working set. Nung pang 6 rep ko, biglang may na-feel ako na sharp pain or ground feeling sa eccentric movement, then binaba ko yung T-bar. Hindi pa siya sumasakit that time after ko maramdaman yon, pero nagmamanid na yung right lat ko. Tinapos ko pa rin yung upper day ko kasi akala ko wala lang yung ground feeling na yun. Tapos nung pag-uwi ko ng bahay, magpapahinga na ako, dun ko na siya naramdaman. Sobrang sakit and di ako makatulog ng maayos. So nag-search ako sa Google at nag-search ako sa iba't ibang apps kung ano ba yung nafe-feel ko. And ang accurate na lumalabas is strained lats. So hindi pa ako nagpa-check up nun kasi hindi ko pa siya tinitake seriously. So ginawa ko lang yung rice method. Rice after 2 to 3 days, then warm compress naman hanggat di pa gumagaling. Paulit-ulit ko yung ginawa ng 1 month. After ko gawin yun, tinry ko mag-rowing and pulling movements. Pero yung isa at pinakamagaan pa lang na stuck is parang may tingle feeling or parang pag pinilit ko i-stretch yung lat ko is magte-tear yung right lat ko. So doon na ako natakot. Then, after ko maramdaman yung feeling na yun, naghanap agad kami ng parents ko ng orthopedic doctor para malaman kung bakit hindi pa rin nawawala yung pain and mas lumala pa. After 2 weeks pa ako nakapagpa-check up kasi may schedule pala yung orthopedic doctor, which is ang laking sayang talaga sa oras. Then, after ko makapagpa-check up is, yun nga, sabi ng doctor, strained lats. Then, pinatake ako ng meds and rest for 2 weeks. Then, August 1st week, dun na ako nakapag-start ng upper day. May pain pa, syempre, di naman agad mawawala. Pero, as I gradually increase the weight, mas nawawala yung sakit ng muscle kasi nafe-feel ko na bumabalik na yung strength ng right lat ko. Kaya ang natutunan ko is kapag may masakit na, magpa-consult na kaagad. Huwag nyo na pahabain. Kaya grabe talaga yung setback na binigay sa akin. And mas lumala pa yun dahil hindi agad ako nakapagpa-check up or nakapagpa-consult sa ortho. At the same time, di na maayos yung mental health ko. Nagbi-binge eating ako pero pumapayat ako kasi ang unhealthy ng mga kinakain ko. Dumating ako sa point na kine-question ko na si God na bakit pati ba naman yung passion ko nilalayo sa akin. Pero after ko mailabas lahat ng negative emotions ko, binago ko agad yung mindset ko. At nag-reflect ako sa sarili ko na bakit kaya binigay sa akin tong challenge na to? Doon ko lahat na-realize yung positive side ng setback. Inisip ko na baka kailangan ko lang muna pala magpahinga, maitama yung mga maling form, tandaan yung mga basics, which is applicable din pala yung setback outside gym. Like mag-spend more time sa family and friends, maglaro, mag-meal prep, at mag-reflect ulit sa mga nangyari. And 'di ba, it's not all about gym. Doon na naging malinaw sa akin na ang setback pala is an opportunity para mas mag-grow pa tayo and to bring a better version of ourselves. What I'm doing right now is not my thing, but this setback made me do it. Nakikita nyo ngayon na hinaharap yung mga fears, mga ayaw kong gawin and cringe part, which is documenting my life and magsalita sa harap ng camera. And if nagstay pa rin kayo hanggang sa dulo, na-appreciate ko kayo ng sobra. And I hope may natutunan kayo sa akin. I'll do my best na maging consistent sa content creation para may matutunan pa kayo, ma-inspire, and ma-motivate ko kayo. I hope na if may mga setback kayo na pinagdadaanan ngayon, please be gentle to yourselves and be patient. Yun lang. So, please support me sa journey na to. Like, share, comment, and subscribe for more fitness contents. So yeah, yun lang. Paano ba yan? Day 1 na ulit ng journey ko. Ang maganda niyan, sabay-sabay natin harapin yung mga fears natin at mag-lock in sa goals natin. So yeah, yun lang. Peace.